For someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can run, yes, but he cannot hide forever. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito ay patungkol po kay Attorney Harry Roque, na alam natin na si Attorney Harry Roque ngayon ay hinahanap ng PNP dahil dito sa contempt order ng Kamara dito sa Quadcom. No, sila pa rin 'yun, no? Sabi dito sa balita na ang PNP nagbabala kay Attorney Roque sa tila pang-aasar sa mga otoridad. Kasi hindi pa nagpapakita si Attorney Harry Roque at nag-a-appeal na yung kanyang anak, di ba? At hindi naman na-approve siguro 'yon, no? That's yun ang pagkaka-understand ko sa balita. So yan ang pag-uusapan rin natin itong tungkol kay Attorney Harry Roque. And remember, itong si Attorney Harry Roque, kaalyado ito, dating spokesperson ito ni Duterte. Bakit kaya, no? Bakit kaya ginigipit ngayon ang mga kaalyado ni Duterte? Yan ang malaking tanong. Di pa nga natin alam kung si Attorney Harry Roque ay tatakbo bilang senador. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa ng ating pag-uusapan ay sabi sa balita ng Manila Bulletin, which is ako natutuwa ako dito sa balita na ito. Kasi ang corruption raw is top concern ng Filipinos. Meaning to say, ito yung iniintindi ng mga kababayan natin, mamamayang Pilipino. Hindi na po nagustuhan ng taong bayan ang mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa, especially sa administrasyong Marcos. Tinutukoy dito administrasyong Marcos Sa tingin ng mga taong bayan, laganap ang korupsyon at this is the top priority concern of the Filipino people. Itong korupsyon ng bayan natin. Okay? Grabe. Ang hilig-hilig nilang mag-promise during the campaign. Pero yun pala, kapag sila ay uupo na, nangungurakot. Diba? Yan ang galit na ang taong bayan dito. So yan ang mga pag-uusapan natin kasi balita ito ng Manila Times. Okay? Ang Manila Times po, nagbabalita lamang po sila kung ano yung nararamdaman ng puso ng taong bayan. So dapat natin yung pagtuunan ng pansin. Bilang vlogger, karapatan natin at itong taong bayan, karapatan natin na bumatikos, mag-criticize sa mga issues na hindi po itinalakay ng mainstream media. Pero dito sa Donmar TV, tatalakayin natin yung mga hindi nila itinalakay. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, move na tayo dito. Patungkol dito kay ang PNP po, nagbabala kay Attorney Harry Roque. At pinaghahanap. Sabi pa nga ng iba, at ni Attorney Harry Roque, na iba yung pugante na hinahanap ka dahil lumabag ka sa batas. At iba yung pugante na utos laman ng mga kongresista. Magkaiba yun. At doon po nalagay ang sitwasyon ni Attorney Harry Roque. Pugante siya dahil merong contempt order. Okay? Merong contempt order na utos ng ating mga kongresista. Na alam naman natin itong mga kongresista na ito, ang layunin po nila ay ipamukha sa taong bayan na masama ang mga Duterte. Di ba? At isa na rito, ang kaalyado ni former President Duterte na si Attorney Harry Roque. So ito yung balita, ipapakita natin. Okay, pasok. Laya, ano yung ibinigay na babala ng PNP kay Attorney Harry Roque? Magandang tanghali sa iyo, Aga. He can run, but he cannot hide forever. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa tila pangantiyaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga otoridad na patuloy na naghahanap sa kanya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa paghahanap kay Roque, kaya't naniniwala sila na babagsak din ito sa kamay ng mga otoridad. For someone who is an officer of the court, siguro what we can say to him is prudence dictates that
he should not make any insinuation na kaya niyang pagtaguan ang mga law enforcement agency. He can run, yes, but he cannot hide forever. Alam nyo, Pajardo, ito lang yung ano ko ha, ito lang yung suggestion ko sa inyo, Pajardo. Ikaw, Pajardo, kung may utos man sa Kongreso na hanapin si Roque at arestuhin dahil may contempt order, wag ka nang paepal, wag ka nang magpapapel, wag ka nang mag-react. Kung ano yung utos, gawin mo lang. Wag nang mag-extra pang anong sasabihin, ganun ganyan. Kasi kilala namin yung mga taong nagpapaepal, Pajardo. Ikaw, sumusunod ka lang sa utos. O, dyan lang. Wag ka nang lumampas pa. Dyan lang. Okay? Wag nang mga extra pang mga mga extra na mga sasabihin mo dyan na pag ganun, ganyan. It's very obvious, Pajardo, na nagspasip-sip ka dito sa administrasyon na ito. Yun lang ang maipapayo ko sa iyo, Pajardo, ha? Oh, it's a good thing na ikaw very active in talagang sinusunod ninyo ang mga utos ng ating mga government officials. Pero kayo lang po ang nagpapa-implement, kumbaga. Okay? Implementation of the law. So wag ng extra. Kung tatanungin man kayo ng media, yun lang. Pareha kayo ni Marbil at ni sino to? Si Diwata, pareho kayo Sumunod lang kayo. Di ba? O, tuloy, nagagalit ang taong bayan sa inyo. Oh. Nagbabala din si Colonel Fajardo sa mga taong tumutulong para makapagtago si Roque sa mga alagad ng batas. Aniya, mahaharap ang mga ito sa kaso sakaling mapatunayan na nagkakanlong sila ng mga pinaghaharap ng batas. Si Torre pala. Parehan, Torre, Marbil, Fajardo, parehan sila. Oh, laging magpapabida sa mainstream media. Taon na nang inamin ng PNP na nakatanggap sila ng good morning sa lahat ng mga bumabati. Good morning. Informasyon na nasa Region 3 at Region 4A si Roque, subalit ng puntahan ng mga pulis ay nagnegatibo ito. Nauna na ipinagmalaki ni Roque na gumagamit siya ng mga kaibigan sa pag-upload ng kanyang mga broadcast video at nag-iiba-iba din siya ng lugar upang hindi matunto ng mga otoridad. Sa kanyang Facebook page naman, iginiit ni Atty. Roque na walang bisa dahil labag sa batas ang utos ng Kamara na arestuhin siya. Kaya naman, karapatan-aniya niya na lumapit sa Supreme Court para sa writ of amparo para siya ay proteksyonan at certiorari na naglalayong questioning. Actually, may point rin si Atty. Harry Roque. Humingi siya ng tulong sa Supreme Court. Kasi iba kasi yung sitwasyon sa kanya. Ang may utos po, ang Kongreso, hindi po taong bayan. It's not about Atty. Harry Roque versus the people of the Philippines. Hindi. This is Atty. Harry Roque versus mga kongresistang insecure, galit. Naman ang gawain ng gobyerno na umano'y pagmawalabi sa kanilang jurisdiksyon. Malaki aniya ang pagkakaiba ng pugante na lumabag sa batas. Correct. At pugante na iniutos lamang ng... Remember, si Atty. Harry Roque po ay hindi po lumabag sa batas. Ha? Remember that once, especially itong mga bashers at mga trolls, hindi po lumabag si Atty. Harry Roque sa batas. Ha? Itong pagpapa-aresto niya, kagustuhan ito ng utos ito ng Kongreso. Mga politiko ang pag-aresto. Aga? Maraming salamat. Good morning sa mga Japan. Salamat, Leia Ilagan. So yan. Sa tingin ninyo, ang tanong ko, bakit sila galit ni Atty. Harry Roque? Bakit nila ginigipit ngayon si Atty. Harry Roque? Lahat na lang ng hearing ng mga taga-kongreso, especially dyan sa Quadcom, kung hindi nila nagugustuhan ang mga answers ng mga resource person, contempt kagad. Kahit hindi nila alam kung nagsisinungaling man o hindi, kino-confirm nila, nagsisinungaling ka, o contempt ka agad. Alam nyo, dati hindi ganyan Hindi ganyan. Kung if you will try to compare sa administrasyon ni Duterte at ni administrasyong Marcos ngayon, parang inaabuso nila yung contempt order na yan. Kung hindi nila yan nga ang tanong ko Saan ba lulugar itong mga resource person natin? Kung hindi sila magsasabi ng totoo, nag-o-oath sila. Kung hindi nila magugustuhan, nagsasabi sila ng totoo, pero hindi naman nagugustuhan ng mga kongresista, iko-contempt sila. So it's better, siguro magsisinungaling na lang sila. Magsisinungaling sila para magustuhan nyo ang answer nila. Ito na lang ganun ba ang gusto nyong mangyayari? Hindi ako nagsasuggest na ganun ang gawin kasi mali yan. Mali ang magsisinungaling. Pero itong mga resource person na ito, kung magsasabi sila ng totoo, pero hindi nagugustuhan ng mga kongresista, i-contempt nila. Pero kung magsisinungaling rin sila, i-contempt rin sila. Di ba? So saan lulugar ngayon ang resource person? Kaya ngayon, itong si Alice Go, kung mapapansin niyo, hindi na rin sumasagot sa mga tanong. Di ba? Napapansin niyo si Alice Go? Hindi ko yan sasagutin yung mga tanong na yan kasi may
may kaso na po na nakabidbin. Ganun na ang mangyayari. Hindi na kayo sasagutin ng mga resource person kasi hindi na alam ng mga resource person kung saan sila lulugar. Kung magsisinungaling, i-contempt. Kung magsasabi ng totoo na hindi nila magugustuhan ang sagot, i-contempt. Anong klaseng gobyerno ito? Anong klaseng kongreso kayo? Di ba? Saan na lulugar itong mga ngayon na i-contempt nila si Atty. Harry Roque? Sige. Tingnan lang natin ha, itong mga kongresista na nagpabida-bida ngayon sa mainstream media, tingnan lang natin kung mananalo pa ba rin kayo. Yun ang akin ha, kasi sirang-sira na po kayo sa taong bayan. Sirang-sira na po kayo ang pangalan ninyo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman